Ready na ba lahat? Hallelujah! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Di ko marinig! Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody! Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Everybody! Lord, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Everybody, you are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. Gusto ko marinig tayo lahat ng mga katalis sa GGC. Everybody! All the time, all the time, you are good. Yes, you are. You are good All the time, all the time. you are good. Yeshua, you are good all the time, all the time. You are Yeshua, you are good all the time, all the time. Yahweh, 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 you are good all the time, all the time. You are good. Yahweh, Yahweh, you are good all the time, all the time. You are, let us fear. People from every nation and tongue, from generation, everybody. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. You are good. Hallelujah. You are good. You are good. You are good. You are good. You are good all the time. You are good. Everybody. You are good all the time. You are good. Yes, you All the time. All the time. You are good. Yahweh, you are good all the time. All the time. People
GGC. People from every nation, generation to generation. People from every nation, from generation to generation, We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship Worship you for who you are. You are who you are. who you are. Who you are. You are God. Oh, praise hallelujah. Hallelujah. Mataas yan, ah. Hallelujah. Alam niyo po, talagang pinatunayan ng Panginoon kung gaano siya kabuti. At di ko na po palalawigin pa yun. Nandiyan ang social media. Hallelujah. Kung pagbibigyan po tayo ng pagkakataon na maya ay pwede nating ikwento ang lahat. Pero ngayon po, mag-enjoy lang natin ang presensya ng Panginoon. At tayo ay patuloy na magpuri sa Kanya. Gusto ko yung panalangin ni Pastor Arcon. Pupurihin lang ba natin siya kung may ginawang mabuti ang Panginoon sa atin? Or we will worship Him because of who He is? Tama? Kasi kahapon po ay nasa police kami. Nasa PNP. May nagpipreach doon eh. Tumatawag na naman tayo sa Panginoon po pag may may kailangan. Habang pinapangaralan ng isang preacher yung mga inmates. Oo nga, no? Baka ganun lang tayo. Yung Shof team na yan, baka mamaya tayo yung ibang pagka-judge tayo. Gina-judge natin yung kung ano lang yung nakikita natin at nararamdaman natin na ginagawa ng Panginoon, pero hindi yung nasa background. Gina-judge lang natin, Lord, ito pa lang yung natatanggap ko sa iyo eh. Kaya hanggang dito lang ako. Pero hindi natin alam, umikilos pa lang Panginoon silently. Kaya huwag tayong maging judger. Sabihin nyo nga po sa inyong mga katabi, huwag kang judger. Kaya, enjoy lang natin to. Let us worship Yahweh with this song. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing. Oh, I lift my hand and worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. oh, we will worship you. Because of who you are, I give you praise. I will give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I
Everybody sing hallelujah. Because of who you are, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yahweh is worthy. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, everybody. Worthy is the Lamb. The rightful judge. The Savior. The Redeemer. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shabbat Shalom po sa bawat isa. Maraming salamat, kapatid ni GJ. Sige po, dito po tayo sa ating Torah, sa ating preaching.
Ayan. Sige nak, sa slides na tayo. Ito po ay pagpapatuloy po mga kapatid nung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nung nakaraang linggo po, sige po, next slide na. Torah 226 na po tayo. Sarah, Mother of Nations. Ang binibigyan din natin dito ay yung nations na tayo naging kabilang doon. Na maraming salamat kapatid na GJ, from generation to generation. Mula dyan sa pinangako na yan ng Panginoon kay Sarah, ay eto tayo ngayon. At hindi man tayo kabilang sa Israel na pisikal, pero tayo naman ay kabilang sa mga naiyugpong sa Israel. Nakaraang gabi, sabi ko kay Mami, sabi ko, Mami, hindi ko alam kung nananaginip ako o kahit natutulog ako, yung ipipreach ko nasa isip ko. Kasi hindi ko na nga naintindihan kung natutulog ba ako noon o nananaginip. Na kahit sa panaginip ko mga kapatid, tila ba may nag-e-explain kung paano ko i-explain sa inyo na simple lang. Ano nangyari sa bansang Israel? Ang nangyari sa bansang Israel, mga kapatid, sila'y kumabisala sa Panginoon. Kaya nung dumating si Yeshua, mga kapatid, ibinahagi niyang muli ang salita ng Panginoon. Sabing ganun, mga kapatid, na kung saan yung kikilala muli, maibabalik uli. Kaya meron ho siyang 12 alagad na halos lahat ho ay Hudyo, na kung saan sabi niya gano'n, naparito ako upang hanapin at iligtas ang nawawala sa sambahayan ni Abraham. 12, tapos nung umakyat ho siya, mga kapatid, sa kalwalatian ng Ama, marami-rami ho yung kanyang iniwan bago ho nangaral si Apostol Pedro, kung saan ito, mga kapatid, yung sanga na nanatili. Sino yung sanga na mga natanggal? Ito yung mga hindi kumilala kay Yeshua. Sila yung mga natanggal. Kaya nagkaroon ng puwang yung mga hintil sa panahon ni Yeshua, na kagaya natin, nagkaroon ng puwang upang maiyugpong sa bayan ng Israel. Nations. So, tutuloy ko lamang po yung nakaraang linggo. Next po. Sabi diyan, Genesis chapter 17 verse 16, sapagkat siya ay pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. Mga kapatid, patungo na ho tayo doon sa pagiging bayan ng Diyos. Sabi nyo nga po, bayan ng Diyos. Alam natin, mga kapatid, na ang bayan ng Diyos ay Israel. Tayo'y napabilang sa bayan ng Diyos. Salamat kay Adonai, Yeshua HaMashiach. Maraming bansa may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Ang sabi po ng Ingles, I will bless her, moreover, I will give you a son by her. Truly, I will bless her. She will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her. Nakaraan, mga kapatid, binigyan din natin kung paano ho ba nagkaroon ho tayo ng case study. Kasi mapapansin natin, Tatay Wally, bakit parang nagiging iba na yung proseso sa modernong panahon? Ang sabi pa naman ng Biblia, kung ano yung proseso nung first century church, first century Christian, dapat yun ang mananatiling proseso. Amen ho ba, mga kapatid? Dahil may mga paalala ang Biblia, kailangan hindi ka gagawa ng sariling proseso. Ano ang sabi ng Panginoon? Laktawan muna natin yan. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Ito.
Kaya kung ano, kasi ngayon para maanib ka sa isang samahan na born again, kailangan lang you have to accept, you have to believe and accept the Lord Jesus Christ. And tapos na. Ganun ba talaga noon? Ganun ba talaga noon? Actually, wala namang nagpatanggap noon eh. Pero yung mga tao talaga namang tumatanggap sila sa Panginoon, kumikilala. Kaya medyo titingnan lang natin. Mga kapatid, kami ni Apollos, ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang ano raw? Huwag lalampas sa ano? Sa nasusulat. Okay, 2 Thessalonians 2:15, huwag lalampas. So ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung batayan ng Gawa, Kapitulo 15, 1, 7 hanggang 11, 19 hanggang 21, dapat yun ang, kasi tingnan nyo po ito. Ano ang sabi ron, Tatay Wally? Sulatan natin yung mga kapatid. Ito yung sulat nakarating, bukod sa gospel, bukod ho mga kapatid sa tinatawag ho nila na epistle, ito po yun. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at ano raw ho, panghawakan nyo ang mga katuruang, ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan ng aming sinabi o sinulat. Ang Gawa, Kapitulo 15 ay isinulat, pinakalat sa lahat ng mananampalataya. At yon ang naging New Testament, especially epistle, na nakarating rin sa atin ngayon. Ibig sabihin, dapat ang prinsipyo na meron doon will be the same principle na tataglayin ng mga anak ng Diyos. Amen ho ba? Okay. Next slide na. Diyan po tayo, yung mga salitang yon, diyan po tayo mag-uumpisa. Paano nga ba mapabilang nung panahon ni Yeshua? Tama ba nak ng naiano mo? Sige nak, sunod. Yan. 1:7. May dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagtuturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang tinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay, may magandang balita, sumampalataya. Amen ho ba mga kapatid? Siguro yun yung siguro yun yung mga kapatid yung salitang tinatanggap ang aral. Dapat pag sinabing tinatanggap si Kristo, dapat hindi lang si Kristo, yung aral ni Yeshua. Amen ho ba mga kapatid? Okay, sunod. Eto na, pinaguguhitan ko na ho. Ano yung aral? Ano ho yun mga kapatid, pinanampalatayanan? Una si Yeshua. Ano yon? Ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso, ang nagpapatotoo na sila'y tinanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nananalig kay Yeshua HaMashiach. Yun, nanalig, nilinis, binigyan ng Espiritu Santo. Next. Pagdating sa 10, bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yeshua. Gayon din naman sila. So ibig sabihin, may pananampalataya, naligtas, gayon din naman sila. Next. Kaya't, eto na, ang pasyako'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila. Kasi nga, bakit po pinahihirapan? Kailangan ang lalaki ay tuliin, ang babae lumipat ng Israel. Sabi nga, huwag na natin silang pahirapan. Hindi na kailangan pumunta
ng mga kababaihan rito. Hindi na kailangan lumipat ng mga hintil sa Israel. Dahil bakit? Si Kristo, si Yeshua, Espiritu, kahit saang bansa sila naroroon, walang problema. Amen ho ba mga kapatid? Huwag na natin silang pahirapan. Kaya eto, isipin mo to. Isipin natin to. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang, ano raw ho? Ano raw ho? Huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag, ano raw po? Makikiapid. Huwag kakain ng dugo, hayop na binigti. Huwag kakain ng hayop na binigti. Huwag kakain ng dugo. Pakibalik na. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. At ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Nakaraang Shabbat, tiningnan natin yung outline na yan. Faith, tapos mga kapatid, may pagsunod, tapos at may patuloy na pag-aaral. Ano ang pag-aaralan, Tatay Wally? New Testament? Hindi, Torah. Yung aral na pinasusunod sa kanila ay aral ng Torah. At ang sabing ganon, magpatuloy sa pagsyabat. So hindi sinabi magtatakda tayo ng ibang araw. Hindi. Bagamat sila'y sumasamba araw-araw, pero ang pag-aaral ng Torah ay tuwing Shabbat. Amen ho ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya hindi lalago ang isang mananampalataya na hindi nag-aaral ng Torah. Kahit ang Torah paulit-ulit, kailangan natin yan. Dahil bawat taon may revelation ng Panginoon. Ang New Testament, mga kapatid, at ang Old Testament ay hindi dapat maghiwalay. Okay, next slide. Dahan-dahanin natin. Ito yon, mga gabay para sa mga hintil. Kung paano mamumuhay bilang isang Messianic sa pamamagitan ng biyaya. May mga tanong ako. Ang unang tanong ko, Tatay Wally, baka yung mga hindi pagkain ng mga sinabing pagkain ay dahil kasama nila sa isang congregation ang mga Hudyo. Huwag kakain ng dugo, ng binigti, ano pa yon? Huwag makikiapid. Ano pa yung isang pagkain na hindi pinapakain? Hinandog sa Diyos-Diyosan. Baka kasi baka sinabi lang yan doon sa isang congregation. Kasi nasa isang congregation sila. Alam niyo mga kapatid, kagaya nung binasa ko sa pangalawang Tesalonica 2:15, ito'y naging pamantayan na ng bagong tipan. Amen ho ba mga kapatid? Hindi na siya nagbago. Amen ho ba mga kapatid? Ang tinanong ko nga mga kapatid, ganito, paano kung parehas hintil? Katulad tayo, Tatay Wally. This is a Gentile. This is a Messianic Gentile congregation. Do we need, mga kapatid, na umiwas sa mga pagkain ito na ang Hudyo lang naman ang pinagbabawalan? Yun na nga, naging malinaw na na ang Torah ang ating basihan. Kaya kahit nasaan ka, applicable ito. Dahil wala ka namang iba. Ganito yun mga kapatid, na ang church ng Hudyo at ang church ng Gentile ay hindi magkahiwalay. Ito ay isa. Kaya pag merong pumasok na Messianic Jew, diyan sa pintuan na yan, hindi siya maiilang, you worship Elohim on Shabbat. You do not eat unclean food. You celebrate the feast. Welcome siya. You call Jesus Yeshua. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Doon pa lang nagpapakita na tayo ng tinatawag na kaisahan. Sabihin nyo nga kaisahan. Sabihin nyo ulit, kaisahan. Unity. Next. Ito yung mga gabay. Una, tayo ay nilinis sa pananampalataya, hindi sa ritual. Ano yung ritual? Mikbah. Ano yung mikbah? Bautismo. Ang bautismo ay hindi nakapaglilinis.
ang paghingi ng tawad at panunumbalik at pananampalataya kay Yeshua ang nakapaglilinis. Yung mikvah, yung bautismo ay simbolo na tayo ay nilinis ng Panginoon. Kaya importante pa rin siya, Tatay Wally. Kasi utos yun eh. Amen ba? Pero hindi yun inutos na kapag nilublob ka sa tubig, pag-ahon mo, malinis ka na. Hindi. Kailangan mong manampalataya, kailangan mong magsisi, kailangan mong manumbalik. Amen. Okay. Nilinis ng Diyos ang kanilang puso sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pinatunayan nito na ang panloob na kadalisayan ay mas mahalaga kaysa panlabas na ritual. Walang ritual na makapaglilinis. Kahit ang pagsisimba ay hindi makapagbabawas ng kasalanan. Ang nakapag-aalis ng kasalanan ay pananampalataya kay Yeshua, paghingi ng tawad, at pagsunod. Kasi hindi pwedeng hihingi ng tawad tapos hindi naman susunod. Nandun ang pagbabago sa pagsunod. Nandun doon ang patunay na isinasagawa natin ang ating natutunan. Mga napag-aaralan. At yun ang nagbabago ng buhay. Next. So malinaw, pag may nagtanong sa inyo, bumalik na kayo sa lumang tapa. Hindi ho, ayan, malinaw. Si pastor ang ginagawa ngayon, nag-i-establish ho tayo mga kapatid ng aral ng Panginoon. Para ito sa mga nanonood, para ito sa mga bata na narito. Juan 1:8 kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, pag lagi mong sinasabi, hindi sa akin, wala, hindi. Lahat tayo nagkasala. Kaya kailangan natin ng paglilinis ng Panginoon. Amen. Walang ritual. Ano lang? Subalit, ano lang ang gagawin? Kung may ritual ba, Ate Chari? Wala. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ipapahayag sa Diyos. At patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Paghingi ng tawad. Pagpapalinis sa Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Wala kang ritual na gagawin. Pananampalataya na kahit anong pula ng ating kasalanan, kayang patawarin ng Panginoon. Alam nyo ba kung ano lang ang pakiramdam ng tao na bakit para bang hindi, kahit siya mismo hindi siya kumbinsido na siya'y pinatawad ng Panginoon? Alam nyo kung bakit? Kasi merong tinatawag mga kapatid na accuser of the brethren. Sino yon? Si Hasatan. Siya yung nagre-remind ng kasalanan. Siya yung nag-a-accuse sa atin. Kaya dapat mga kapatid, lalakad tayo ng may pananampalataya, paniniwala na tayo nilinis na. Pero hindi ibig sabihin na makatatakas na tayo sa bunga ng ating ginawa. Doon maging handa tayo. Pero yung kapatawaran, pag tayo mga kapatid ay tapat, buong pagpapakumbaba na humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin tayo ng Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Pero yung consequences, yun ang problema. Kaya yun, ibinababa ng Panginoon upang matutunan natin na wag na yung gawin uli. Amen ho ba? Okay, sunod. Ang mga Hudyo at Hintil ay naligtas sa iisang paraan lang. Ang Hudyo ay hindi maliligtas sa pagsunod sa utos. Ang Hudyo, kagaya ng sabi ko kanina, nung dumating si Yeshua, dahil alam ni Yeshua na magigiba ang templo, alam ni Yeshua na matatapos ang sacrificial system, kaya siya na ho yung tinatawag mga kapatid, new administrator of the law. Ulitin ko yon, new administrator of the law. Na bago na yung pare, Tatay Wally, kaya bago na ang administrasyon, pero parehas batas pa rin. Ano lang ang nabago? Wala na ho mga kapatid ang templo. Katulad ngayon, pag ang Hudyo ay hindi nanampalataya kay Yeshua, saan sila
Saan sila lalapit para mapatawad ang kanilang kasalanan? Walang templo. Amen ho ba mga kapatid? Walang pare. Amen? Kaya si Yeshua, hindi maliligtas ang isang Hudyo sa pagsunod sa utos. Hindi iba ang requirement sa kanila. Nung ang mga alagad ay nakakilala sa Panginoon, si Yeshua ang kanilang kinilala. Si Yeshua ang kanilang tinanggap sa kanilang buhay. Amen ho ba mga kapatid? Parehas lang ng proseso, Tatay Wally. Kaya yung mga nanampalatayang Hudyo nanatiling sanga. Yung hindi nanampalataya, piningas ng Panginoon. At naiyugpong tayo ng mga hintil na nanampalataya. Hallelujah. Sa pamamagitan ng hindi mapapantayang biyaya, kesed ng Panginoong Yeshua. 1 John chapter 5 verse 12, kung ang anak ng Diyos na si Yeshua ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, si Yeshua, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi lamang yung spirito ni Yeshua ang tinatanggap natin, pati ang kanyang aral, pati ang kanyang katuruan, pati ang kanyang salita. Kaya minsan, kulang yung salitang tinatanggap ko si Kristo, si Jesus sa puso ko. Sino ba talaga ang tinanggap mo? Yung pangalan? O yung pagkatao niya, kasama yung turo at aral niya? Pag sinabing tinatanggap si Yeshua, tinatanggap natin yung aral niya. Ano ba yung mga aral niya? Mahalin mo kaaway mo. Ano ang mga aral niya, mga kapatid? Mahalin mo ang Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Ano ang mga aral niya? Unahin mo ang kanyang kaharian. Ano ang aral niya? Mga lalaki, huwag kayong titingin ng may pagnanasa sa mga babae. Ano ang mga aral niya? Huwag ka magtatanim ng galit dahil ang galit ay katumbas ng pagpatay. Amen ho ba mga kapatid? Amen! At marami pang iba. At marami pang iba. Next slide. Kaya nga, sabihin natin, may pananampalataya. Pero hindi siya natapos sa pananampalataya. Kailangang ang isang nanampalataya ay handang sumunod. Tatay Conrad, pag nanampalataya lang, hindi handang sumunod, aba, kumbaga sa requirements may kulang. Dahil sa Hebreo, ang pananampalataya ay hindi lamang siya bunga ng isip. Ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Hindi siya magkapatid. Para siyang mag-asawa. Para siya mga kapatid, tao at buhay na tao. Pag ang tao ay buhay, meron siyang hininga. Yun. Ang hininga ay pananampalataya, ang kakayanang kumilos at gumalaw ay gawa. Ang bawat sumasampalataya na si Yeshua, ang siyang Mesyas, ayon ho sa 1 John chapter 5 verse 1 and 2, ay anak ng Diyos. Nanampalataya ka, Tatay Conrad, anak tayo ng Panginoon. May buhay na walang hanggang nakalaan para sa atin. Anong sunod? At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin. Ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang, mga utos. Malinaw ho yun. Anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan, kaya anak ng Diyos. At dahil anak ng Diyos, iniibig ang Ama. At dahil iniibig ang Ama, iniibig ang Diyos, tinutupad ang utos. Amen. Hello. Kaya ang pagpasok sa simbahan ay hindi feel good lang. May pagsunod. Ito ay tataglayin. Ang pagsunod ay tataglayin natin hanggang sa paglabas natin ng bahay dalanginan na ito. Hanggang sa pagpunta natin ng school. Hanggang sa pagpasok natin ng ating bahay. Hanggang sa pamumuno natin sa ating sariling tahanan. May pagsunod. At Mami Erlinda, mahirap sumunod kung hindi natin alam kung ano ang susundin. Kaya mayroong Bible study, mayroong personal Bible study,
merong pakikinig ng Torah, merong pag-aaral ng Biblia. Kasi habang nag-aaral tayo ng Biblia, mas natutuklasan natin kung ano ang mga dapat nating sundin at mga bagay na hindi pinagagawa ng Panginoon. Amen! Alam niyo po mga kapatid, ang ginagawa ng pastor ay preaching. Kumbaga sa pagkain mga kapatid, pare-parehas tayo ng kinakain ngayong araw. Ang gustong matutunan ng Panginoon, yung matuto tayong magluto para sa ating sarili. Doon pumapasok yung devotion. Doon pumapasok yung personal Bible study. Doon pumapasok yung pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen ho ba? May tao ba na kumain isang beses lang sa isang linggo? Tapos hindi naman nagpe-personal Bible study, hindi nananalangin, hindi nagninilay ng salita ng Panginoon. Amen ho ba? Doon pumapasok, kapag may pinag-aaralan, meron tayong alam na gagawin para sa kaharian ng Panginoon. Ulitin ko uli, ano ang relasyon natin sa Panginoon? May pananampalataya, may pagsunod. Next. Saan, pastor, pumapasok yung pagsunod? Pananampalataya kay Yeshua, may pagsunod doon sa mga hindi ipapakain. Pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, pagkain na binigte, pagkain ng dugo, at ano pa, huwag makikiapid. Yun eh. Pagsunod yun. Amen ho ba mga kapatid? 1 John chapter 5 verse 3 to 4. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, diyan na tayo nagkakaroon ng problema. Saan na tayo nagkakaroon ng problema mga kapatid? Tanungin niyo si pastor. Pastor, saan? Sa pagsunod. Amen? Amen po ba? Di ba? Ano ang ibig sabihin ng kasalanan, Tatay Wally? Sinasabi ng unang Juan, what is sin? 1 John chapter? Wala. Ha? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Pag pinalitan natin yung salita, mga kapatid, ang kasalanan ay ang paglabag sa kalooban ng Panginoon. Doon na nagkakaproblema. Walang problema sa faith eh. Naniniwala tayo na si Yeshua ang tagapagligtas. Naniniwala tayo siya ang Panginoon. Ang problema, yung obedience. Are you willing to obey Yeshua? Doon na nagkakaproblema. Amen. Tingnan natin. Sa 1 John chapter 3 verse 4. Tama ba, Tatay Wally? Pakitingin na. 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay ano raw po? Lumalabag sa kautusan ng Diyos. Allergic tayo ng matagal na panahon sa salitang yang kautusan. Hindi na natin kailangan yan. Faith na lang. Grace na lang. Hindi. Ang proseso, mga kapatid, ng inclusion. Ang proseso na tayo'y mapabilang sa bayan ng Diyos, faith and obedience. Ang sabi pa nga, hear and obey. Amen. Tayo ay bayan ng Diyos because we believe. Tayo ay bayan ng Diyos because we obey.
Kaya nga sabi ko mga kapatid, Jacob, mas maraming pananampalataya ang mas madali kaysa rito. Mamili ka, nak. O nak, totoo yun. Maraming pananampalataya ang walang pake sa buhay mo. Basta magsimba ka, basta present ka, basta mag-appear ka. Kahit nagmumura ka, kahit nangaaway ka, kahit balasubas ka, nangungupit ka, kahit anong ginagawa mo. Amen! Kahit pa mga kapatid, ikay isang anak na kung saan makasagot-sagot sa magulang para bang ikaw na, yun na nga mahirap eh. Pag napakain na yung magulang, parang siya na yung magulang. Mga kapatid, hindi yan messianic faith. Kasi ang messianic faith, may obedience. That's the spirit of messianic faith. We need God's grace. Hindi para patawarin sa kasalanan. We need God's grace para tayo bigyan ng lakas, strength to obey Him. Dahil kung walang God's grace, hindi natin siya masusunod. Amen! Ilan na rin ito sa atin mga kapatid ang sumablay sa negosyo dahil ina-applyan mo ng maling timbangan. Shoftim, merkado, makatarungan. Amen ba mga kapatid? Pakikipag-deal. Pag anak tayo ng Panginoon, tayo ay mga magandang kausap. Kapag nagtitinda ka ng bigas, pag sinabi mong 1 kilo yon. Hindi 900 grams. Tama ba? 1,000 ang 1 kilo, di ba? Pag sinabi mo yung bigas, Jollibee. Ano nga yung isa? Jasmine. Jasmine yun. Hindi yung jasminan. Amen? Pag meron kang junk shop, yung timbangan mo tama. Ako minsan pag pumunta ako ng junk shop, sabi ko siguro kahit kotse rito, kaya ng timbangan nyo. Parang hindi gumagalaw eh. Parang ang dami-dami kong dala. Yan lang yung yan lang yun. Kulang na lang yung buong rep ang patimbang mo para Hindi totoo yun. Napansin ko pag junk shop. Amen! Ang kapatid ni GJ, si Boss GIT. Oh. Ibig sabihin, pag nag-offer ka ng service, yung magaling. Si Tatay Conrad Bakery, ibig sabihin, pag nag-offer ka ng produkto, masarap. Totoo. Amen ba mga kapatid? Pag nagtinda ka ng palamig, hindi galing sa nawasa. Pag nagtinda ka ng ulam, maayos. Amen ba mga kapatid? Pag nagtinda ka ng ulam, hindi mo pwedeng ikatwiran, hindi, kabubuhay naman ito kahit hindi ko kinakain, pwede ko namang ibenta. Hindi ganun. Sa'yo bawal, sa iba hindi. Kumita ka lang, pag-isipan natin yun. Amen. Amen ba? Hindi ba't ang pagsunod ay napakalawak? Dahil bakit? Sakop nito ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi pwedeng faith lang. Kailangan ng obedience. Package yan. Amen ba mga kapatid? Kasi yung obedience ang magpapatunay na tayo ay may faith. Amen. Okay. Next slide. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Yeshua ang anak ng Diyos. Kaya tayo nagtatagumpay. Next slide. Ang tunay, pakinggan natin, ang tunay na pananampalataya ay sumusunod.
Kaya nga mga kapatid, wala ditong tatayo sa harapan para mag-encourage pa ng offering. Maliban dito sa sukot kasi pinapaalala ito. Di ba? Amen ba? Kaya naniniwala ako yung mga messianic believer, ito yung mga hindi mo na kailangan dalawin kasi 3 buwan nang hindi nagsisimba. Hindi ako magsisimba hanggat hindi ako dinadalaw ni Tatay Wally. Na yung mga messianic believer, kaya siya hindi nakakapagsimba, malamang may sakit. Amen o ba? Malamang matindi talaga. Talagang hindi niya kaya. Amen. Pag messianic believer, hindi tisurin. Hindi sa mga kapatid yung palatingin sa kasalanan ng iba. Amen. Eh bakit siya ginagawa niya? Eh kung ginagawa niya, gusto mo gawin mo rin? Mind your own business. Ang messianic mga kapatid, ang concern niya, sumunod. Kahit ang lahat ay hindi susunod, siya susunod. Amen. Amen ba? Eh bakit pa ako mag-aaga, Kuya Ras? Lahat naman laging late. Hindi. Sabi ni Kuya Ras, may oras oh. Amen. Amen ho ba? Ang messianic spirit, mga kapatid, ay naghahanda sa darating na mga persecutions. Kaya ang hinahanda ng Panginoon, hindi mga baby, ang hinahanda niya mga warrior. Amen ho ba mga kapatid? Hello? Ayoko na magsimba dyan. Bakit? Pagdating ng kamayan, hindi ako kinakamayan. Doon na lang ako. Hindi nagbe-bless. Ayoko dyan. Hindi nagbe-bless. Amen ba? Pag hindi nag-bless sa'yo, siya ang hindi pinagpala. Kasi hawak mo yung blessing. Hindi bit ha. Blessing. Pag hindi ako nag-bless sa'yo, ako ang kawawa. Kasi hindi ko natanggap yung... Amen o ba mga kapatid? Kaya yung mga hindi mahilig mag-bless, o ano ngayon? Sino kawawa? Ako ba? Amen! Sabihin nyo nga ulit, pagsunod. Diyan nagkakaproblema sa pagsunod. Kaya nga, yan ang ipinagpipray, Panginoon, na sana po kami ay maging masunurin sa iyo. May nakakakita man o wala. Kaya kahit bata pa lang ang isang messianic believer, may direksyon ng buhay. Sa pagpili ng mapapangasawa, sa pagpili ng magiging barkada, sa pagpili ng mga lugar na pupuntahan. Amen ho ba mga kapatid? Amen ba? Kasi genuine faith obeys. Ba, precious? Mas madali, precious, dyan sa santol. Pag may piyesta, ba? Ha? Masaya ron. Tayo dito, wala tayong ati-atihan, kaya anak, mag-isip-isip ka. Kasi bakit? Pastor, bakit ganyan ka mag-preach? Kasi yon ang ibig sabihin ng sharing the gospel, sharing the truth. Without any sugar coating. Amen o ba mga kapatid? Punta ka sa amin, Luis. Kasi masaya dun sa amin. Party-party ron. Alam niyo mga kapatid, tapos na tayo sa ganyan. Amen ho ba mga kapatid? Di ba Kylie? Parang kulang kayo. Saan si Kenneth? Nabaha? Ng arko. Kasi pag gusto mo maging messianic believer, Kylie, makikinig ka kung sino ang tagapagturo mo. Makikinig ka sa turo, makikinig ka sa saway. Pag ayaw mo magpakorek, messianic faith is not for you. Amen ho ba mga kapatid? Amen, mga kabataan.
Kasi ang messianic faith, mga kapatid, may humility kasi nagpapaturo. Amen o ba mga kapatid? Hallelujah. Tapos na tayo dun sa mga kabataan, mga kapatid, na kahit kabataan, sakit sa ulo ng pastor. Tapos na tayo ron. Ito yung time, mga kapatid, na yung mga kabataan, inihahanda na. Alam niyo mga kapatid, hindi lang naman ako nagpipreach nito na mga kabataan, bata pa iniyan, hindi lang ako nagpipreach nito. Alam mo ba yung mga monk? Yung mga monk, ang mga bata, especially yung mga Shaolin na monk, tinitrain ho sila sa niebe. Pinauupo sila dyan, pinag-concentrate sila dyan, na hindi sila kailangan bumangon kahit ginaw na sila. Alam niyo mga kapatid, sa mga communist nation ng mga bata, hindi na naglalaro. Maaga pa pinaglilinis na ng barel. Ganito ang training, ganito. Kinukondisyon na ang isip nila na hindi na sila mga kapatid batang maglalaro. Gera sila, gera. Naku, yung ibig sabihin mga kapatid? Tayo lang naman Christianity ang masyadong nag-i-spoil sa ating mga anak. Mga anak natin ayaw mainip kaya sasaksakan natin ng cellphone. Kahit wala kang pambili, bibili ka ng cellphone. Yan anak ko, mag-cellphone ka. Hindi pa nga marunong magbasa, marunong na mag-cellphone. Kasi, yan ang pangalawang yaya. Kaya tingnan niyo yung mga attitude ng mga bata ngayon. Hirap sawayin, di ba? Alisan mo ng cellphone, magwawala. Hindi na nakikinig sa'yo. Kay Peppa Pig, nakikinig. Hindi na ba uso yun? Oh. Luma. Luma na naman. Amen! Sige, tutulan nyo ho yun mga kapatid. Amen ho ba? Ang unang itinuturo sa bata, mula 0 hanggang 6 na taong gulang, obedience. Ulitin ko yun, obedience. Dahil mahirap na nilang matutunan yan after nyan, 7 pataas. Anak, diyan ka lang. Di ba? Anak, ganito. Obedience. Ang tagal ng pagtuturo niyan. Matagal ituro ang pagsunod sa bata. Ngayon sisisihin nyo, ay, yung anak ko yan, tigas ng ulo. Ilan taon na ba anak mo? 14, 15, 16. Anong ginawa mo nung maliit-liit pa siya? Wala. Kaya yung magtatay, naghahampasan na, nagsusuntukan na lang. Ayaw mo ako sundin, tara, suntukan na lang tayo. Di ba? Ganun yun eh. Dadaanin na lang nung tatay sa dahas. Ayaw na sumunod eh. Di ba dapat ang magulang, ang salita ng magulang, ang boses ng magulang dapat kilala ng anak. Lumaki ho ako sa baryo, hindi ko kinahihiyayan. Kami ni Mama, meron ho kaming ka-member sa church sa Payatas. Si Tatay Lolong. Ay, Tatay Lolong, kung nanonood ka man. Naalala mo, ang layo ng church natin, siguro mga ilang meters din, mga 300 meters. Papasweet yun. Yung ginaganon Ras, kaya mo ba yun? Tingnan mo Ras, mga babae anak nun. Wee! Ba't umalasik yung pustiso ko eh. Gaganon yung tatay lang. Wee! Alam mo, sasabihin mo, uy, si tatay. Isipin nyo, si tatay, Lolong pangalan kasi niya, si tatay Lolong lang ba marunong magganon? Pero alam nila. Nagmamadali na ho yun, umuuwi na. Ngayon mga kapatid, may trompa ka na, tinext mo na, tinawagan mo pa. Kahit siguro sabihin mo, anak, umuwi ka na, nasusunog yung bahay, baka doon lang umuwi. Yung kwarto ko na, sunog na ba? Hindi pa ako uwi. Amen ba? Kaya nga sabi ni Yeshua, kilala ng aking tupa, ang aking salita. Amen. Hamon yan sa atin ng mga batang magulang.
Bata pa, nanay at tatay, hamon yan sa atin. Dapat kilala ang ating tinig ng ating mga anak. Alam nila kung kailan tayo nagagalit, alam nila kung kailan tayo nagbibiro, alam nila mga kapatid kung kailan tayo seryoso. Sila Joanna, nung maliliit pa sila, hindi boses ang... Oh, lumaki na si Wana. Ang alam nila, Wana, ganito. Kasi mahilig ako magawa. Malaki yung tiyan ko noon. Lagi ako init na init. Lagi ako nakahubad. Nagagawa ng kung ano-ano. Pag sinabi ko, noon sila Terence, punta kayo. Pag niyaya ko sila na nakabihi, bigla ako nagsando. At nagdamit. Pero kabiruan nila ako. Alam nyo, kabiruan ho nila ako. Pag kami magkakasama, parang walang Pastor Nelson. Tawanan. Minsan ako pa nangunguna. Ras, nagbabasa ako ng mga jokes. Alam mo yung mga pamphlet na jokes? Tatayo ako sa mataas na, nagbabasa ako nun. Di ba, Wani? Yun ang gusto nila. Tawanan lang, tawanan. Pero pag si pastor na nagsabi na, punta tayo dun sa ano. Tapos nakabihis. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Obedience. Ang isa, mga kapatid, na talagang nakikita sa spirito ng isang messianic, obedient. Amen? Amen ba? Obedient. Next slide. Ang tunay na pananampalataya kay Yeshua ay hindi lamang isang kaisipan, emosyon. Ito ay isang buhay na kapangyarihan na nagbabago sa kilos gawa ng isang tao. Kung tunay tayong naniniwala sa Kanya, natural na susunod tayo sa Kanyang mga utos. Kaya, pag nasa school ka, may distinction. May distinction. Ano ibig sabihin ng distinction? May pagkakaiba. Kahit parehas ang forma, kahit parehas ang uniform, may distinction. Sa pagkain na lang, may distinction eh. Sa pakikitungo sa opposite sex, may distinction. Sa pananalita, may distinction. Amen? Pag hinalubilo mo ang anak ng Diyos, marahil may uniform, parehas ng uniform, pero mahalata mo, anak ito ng Panginoon. The way he think, the way he speak, especially sa pagdidesisyon. Amen? Next slide. Santiago 2:17, gayon din naman, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay dahil sa ganang sarili nito. Patay. Patay. Next slide. Kung iniibig nyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Sunod. Sa pamamagitan nito'y nalalaman natin na nakikilala natin siya kung tinutupad natin ang kanyang mga. Bakit hindi yan nababasa ng marami, Ras? Bakit puro faith? Siguro naman yung utos sa English, commandment. At siguro naman yung commandment, mga kapatid, sa Hebrew, sorry to say, ang Hebrew, mga kapatid, ang Torah, sa English, ginawang commandment, kaya nakakatakot. Pero sa totoo lang, pag chinek nyo, Torah means instruction. Para kang nagbabasa ng isang manual. Bumili ka ng isang gadget, hindi naman commandments eh. Instruction. Instruction how to live a holy life. Amen ho ba, mga kapatid? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, may pananampalataya, ngunit hindi naman tumutupad sa kanyang mga utos at wala sa kanya ang katotohanan. Amen. Next slide. Ito yung mga tanong ko, mga kapatid, sa isip ko.
why sexual immorality was grouped with food issues. Tanong ko yan. Habang nagre-research ako, Tatay Wally, tinanong ko yan sa sarili ko, bakit merong binabawal na pagkain, bakit hinalo yung immorality? Anong connect? Naniniwala ako may connection. Yun ang pilit nating inalam para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Sige, tuloy na. Next slide. Para sa mga mambabasa ngayon, historically, para sa mga mambabasa ngayon, tayo yon, mukhang kakaiba na ang pakikiapid, sexual immorality or porneia sa Greek, na ang ibig sabihin mga kapatid ay, yun na nga yun, kasalanang sexual. Na ang ibig sabihin ng porneia, diyan galing yung salitang porn, pornography, ay isinama sa parehong listahan ng mga batas sa pagkain. Bakit siya isinama? Bilang paunang hakbang para ang Hudyo at ang Hintil ay magsama. Bakit? Sa ating panahon, itinuturing natin na ang kasalanang sexual bilang isang malaking isyong moral. Tama, hindi? Pero yung pagkain, hindi. Nag-guess niyo po yun? Ulitin ko yun, ha? Ang kasalanang sexual, immoral yan. Nagsasama na walang kasal. Nagsasama parehas lalaki, parehas babae. May asawa siya, tapos may kabit. Di ba yun ang mga term? Kasalanang, wow, ano yan, matindi yan. Ba't siya sinama sa pagkain? Samantalang yung pagkain kasi, habang ang pagpili ng pagkain sa panahon natin ngayon ay usapin lamang ng personal na kagustuhan. Anong paki mo, Tatay Wally? Anong paki mo? Sa in-order ko. Anong paki mo? Anong paki nyo? Gusto ko to eh. Amen ba? Di ba ganun tayo ngayon? Anong paki nyo? Kung nagluluto ako niyan, anong paki nyo? Wala naman ako inaapakan tao. Kita nyo yun? Kita nyo ang katwiran ngayon? So, ngayon siguro natutunugan nyo na yung sinasabi ni Pastor. Na una, ang kasalanang sexual, na ang tawag natin ay immoral, ay big deal sa atin nung panahon nila at dapat hanggang ngayon kasing bigat din ng kasalanan ng hindi pagtupad sa mga utos tungkol sa pagkain. Amen ba? Amen po ba? Na para bang sinasabi mga kapatid, kung mabigat ang kasalanang immoral, sexual, ay ganun din kabigat ang pagsuway pagdating sa utos ng pagkain. Pag kumain ka ng dinuguan, ang katumbas nun, kasalanang sexual. Pag kumain ka ng binigting hayop, ang kasalanan nun, kasalanang sexual. Kapag kumain ka ng pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, ang katumbas nun, kasalanang sexual. Hindi siya mas mababa. Dahil ang utos ng Diyos, walang mababa, walang mas mataas. Amen! Amen po ba? Hallelujah. Medyo lumalalim na ng konti. Konti lang. Next slide. Minsan kasi, ang babaw naman ng pinipreach ng pastor. Diyan tayo sa mga mabababaw na lulunod. Amen? Sa kultura ng unang siglo, sa ilalim ng Imperyong Romano, ang dalawang bagay na ito ay magkadikit at hindi maaring paghiwalayin. Ang dahilan ng pagsasama nito ay umiikot sa isang katotohanan, ang sistemang pagsamba sa mga paganong templo. Ano yung sistema ng pagsamba sa paganong templo? Next slide.
Sa mundong Grego at Romano, ang buhay panlipunan, relihiyon at pamahalaan ay umiikot sa mga lokal na templo ng mga Diyos-Diyosan. Ang pag-aalay ng hayop at ang mga sexual na gawain ay hindi magkahiwalay. Worship and sex. Magkasama siya. Nagaganap ang mga ito sa ilalim ng isang bubong. Food and sexual immorality. Next slide. Hallelujah. Lumiit. Ang handaan sa templo. Kapag ang isang hayop ay inalay sa Diyos-Diyosan, gaya ni Zeus at ni Aphrodite, maliit na bahagi lang ang sinusunog. Ang natitirang karne ay kinakain sa mga bulwagan ng templo bilang isang malaking piging. Ang pagbigti at dugo, sinasadya ng mga paganong pari na sakalin o bitayin ng hayop upang manatili ang dugo sa loob ng karne. Naniniwala sila na ang dugo ay naglalaman ng buhay na nagbibigay lugod sa kanilang mga Diyos. Ritual prostitution. Maraming paganong templo ang may mga temple prostitutes. Ang pakikipagtalik sa kanila ay tinuturing na isang paraan ng pagsamba upang humingi ng masaganang ani o pagpapala mula sa kanilang Diyos. Amen. Kaya malinaw mga kapatid na sinabi ni Apostol Pedro at saka nila Santiago, kailangan hindi sila kakain ito, palatandaan na sila'y tumatalikod na sa kanilang lumang pananampalataya. Diyos-Diyosan, immoralidad. Diyos-Diyosan, immoralidad. Diyos-Diyosan, immoralidad. Pagkain. Amen! Hallelujah. Ilan na lang, nak? Marami pa ba? Ayun, okay. Next. 8. 6 na lang. Kaya sa Leviticus chapter 10 verse 10, dapat ninyong malaman kung alin ang ano raw? Kung alin ang o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Kaya ang isang mananampalatayang messianic, ulitin ko, kaya ang isang mananampalatayang messianic nag-uusisa ng mga ipapasok niya sa kanyang bibig. Because it is not just a food. Amen. Pangalawa, that you may distinguish between holy and unholy sa English, and between unclean and clean. Kung ano yung ipapasok niya sa kanyang bibig, baka mamaya, hindi yun kalooban ng Panginoon. Secondly, listen mga kapatid, pangalawa, hindi lang yung ipinapasok niya sa kanyang katawan, kundi yung kung ano ang ginagawa niya sa kanyang katawan. Kung saan connected sa sexual immorality. Amen? Amen po ba mga kapatid? Siguro yung iba sa inyo, iniisip pa rin, anong connect talaga, pastor? Minsan natatawa tayo, pero ang aral na ito, mga kapatid, may talata. Nakasuy-suy sa Biblia. Amen. Gawa natin ng konting aplikasyon. Hindi porke hindi pinagbabawal ng Panginoon, okay na. Pero kung nakakasama sa iyong katawan, aba, tigilan mo na. Ang pagkain ay pangangailangan, hindi libangan. Kasi, ang pagkain, mga kapatid, dapat
nagdadala ng nutrisyon, hindi ng ligaya. Kasi pag ang tao ay kumakain ng ayon sa ligaya at ng ayon sa paglilibang, ang tawag dyan, gluttony. Amen? Pag yung tao hindi niya nakokontrol yung kanyang sexual desire, kasi mga kapatid, sa mag-asawa, okay yan eh. Lalo na lehitimong mag-asawa. Need yan. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga sabing gano'n ni Apostol Pablo, para hindi mahulog sa pagkakasala ang bawat sa inyo, ikaw lalaki, huwag mong ipagdamot ang iyong katawan sa babae. Ikaw babae, huwag mong ipagdamot ang iyong katawan. Amen ba? Baka kaya merong nangangaliwa kasi merong nagdadamot. Kasi once na ang mag-asawa ay nagsama na, hindi na sila pwedeng paghiwalayin. Basta-basta. Kaya nga nakakatakot makipagrelasyon ng isang dalaga sa isang hiwalay. Kasi ang hanap nun, hindi na love, love, love. Iba na ang hanap nun. O kaya naman pag parehas balo, Pastor, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Nagliliwanagan lang tayo. Amen ho ba mga kapatid? Pag parehas balo, legit, hindi. Legit. Ang payo dyan, magpakasal na. Hindi, Pastor, we will wait for 3 years. Ano 3 years? Ano gagawin nyo sa 3 years? Maglalaro kayo? Amen. Tama ba, Tatay Wally? Kaya yung sinasabi ni Pastor, para doon sa mga na-offend na bata, ba't gano'n si Pastor nang ipiting-piting ng mga boyfriend? Kasi yung boyfriend, para lang yan sa handa ng mag-asawa. Gaano ka katibay? Gaano ka katibay? Nag-aaral ka palang may ka-holding hands ka na. Ang susunod niyan, hindi na holding hands. Magre-request na yan. Wala bang goodbye kiss? At sa edad ng mga bata, pag-aralan niyo mga kapatid, ang likas na katawan ng tao, mainit yan. Hindi yan pinagbabawal. Total, pasya niyo yan. Pinapaalalahanan kayo. Dahil kami mga kapatid, hindi isinilang kasabay nyo, mga bata. Mas nauna kami ng ilang taon sa inyo. Marahil naranasan namin yan, o kaya naman marami na kaming nasaksihan yan. Walang matibay dyan sa sex. Sa tukso na yan. Si Haring David, a man after God's own heart. Marami siyang mga lehitimong asawa, pero dapat nasa digmaan siya, pero nasa bubong siya, naglalakwat siya. Oh, nakakita siya ng maganda. May asawa yung nakita niya. Amen! A man after God's own heart. Walang matibay dyan. Walang pastor dyan. Amen? We need Yahweh's grace. Amen? Kasi nga, that you may distinguish between holy and unholy. Tingnan nyo mga kapatid, may video. Yung mga anak nyo may video. Pag nagkulong na yan, sino ang ka-video call niyan? Oh, di ba? Ngayon, sabihin nyo sa akin mga kapatid, na bakit ang pagkain at ang kasalanang sexual ay pinagsama. Hindi nyo na nakikita? Di ba, Tatay Feds? Prophetic siya. Darating yung panahon ngayon. Lahat ng kinakain natin, iisa lang ang lasa. Pansinin nyo, kung hindi maalat, matamis. At lahat ng kinakain natin, addictive.
parang kasalanang sexual. Addictive. Hallelujah. Bantayan natin ang ating mga gates. Next slide. Ezekiel 22:26. Mga mangangaral na kagaya ko, kung merong nanonood, salamat. Ito ang sabi ng Panginoon. Hindi siya puro faith, hindi siya puro grace. Ano ang dapat ituro ng mangangaral? Ang mga pari nila ay hindi sumusunod sa mga utos ko at nilalapastangan nila ang mga bagay na itinuturing kong banal. Para sa kanila walang pagkakaiba ang banal at ang hindi banal, ang malinis at ang marumi, at hindi nila sinusunod ang mga pinapagawa ko sa kanila sa araw ng hindi nila ako ginagalang. Ilang pastor pa ang meron ngayon na nagsasabi, anak, hindi yan pinapakain ng Diyos. Ito lang ang pinapakain. Anak, hindi yan tamang relasyon. Ito ang tamang relasyon. Hindi. Basta mairaos ang preaching. Ang laman ng preaching, God knows your heart. He loves you so much. Ang gaganda ng preaching ngayon. Mahal tayo ni Jesus. Alam niya ang kalagayan mo. Nagkasala ka, balik ka sa Panginoon. Walang masama sa mga ganong pangangaral. Pero ang kailangan ngayon, lalo na't malapit nang bumalik ang ating Panginoon, dapat ang iglesia, ang ating samahan, inihahanda sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan na hindi natin alam kung kailan darating. Actually, dumarating na nga Tatay Wally. Sa taas ng diesel ngayon, anong tawag mo dyan? Tribulation? Mini? Tribulation? Yang nangyayari na yan mga lindol, dati ang lindol nung bata ako, uy, lumilindol. O ganun ang lindol sa amin noon. As manghang-mangha na ako noon. Ngayon ang lindol mga kapatid, nakita nyo yung building? Hindi na siya basta-basta lindol. At hindi lumilindol Tatay Wally sa isang panig at masusundan ng 10 taon. Hindi. Katatapos lang sa Mindanao, katatapos lang sa Brazil, Colombia, mga kapatid sa Japan nung nakaraan. Yan mga kapatid, mga pag-ugayan ng Panginoon. Tapos ang church, puro ano lang, puro motivational speech ng pastor. Motivational speech para mas marami ang ano. Amen ba? Si pastor medyo kung magtanong ngayon, di ba Jacob, sana hindi ka na-offend, ano? Oh. Hindi. Kasi naniniwala ako mga kapatid, maraming church dyan na mas madali. Mas maraming church dyan mga kapatid na, sige kung yun ang kaya, okay lang. Amen. Ang Messianic faith, mga kapatid, makaririnig ka rito ng rebuke, makakarinig ka rito ng turo ng Shabbat, makakarinig ka rito kahit bata, kailangan maglagay sa sobre, makakarinig ka rito. Amen ba? Baka napipilitan ka lang. Amen! Nagpapalayas ba si Pastor? Hindi. Nagtatapatan tayo kasi yun ang pananampalataya. Ang gusto kasi nating langit, mga kapatid, ay yung langit na naghahari sa ating isipan. Hindi ganun ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen! Pastor, napaka-encouraging ng preaching mo, ha? Nakaka-motivate, ha? Pero sa totoo lang, mga kapatid, matagal-tagal na si Pastor nagpipreach. Matagal-tagal ko na rin ginawa yung ganyan. Na para makapagpanatili ng miyembro, mga kapatid, mag-iingat ka sa pagsasalita hanggang sa naiko-compromise mo na yung truth. Next slide.
Hallelujah. 12:16. Bakit importante ang pagkain, Tatay Wally, at yung sexual sin? Bakit pinagsama? Because your body is the Holy Spirit's temple. Ibig sabihin, Tatay Wally, noon, Diyos-Diyosan ang nag-ahari sa ating katawan. Ngayon na si Yeshua na, aalisin mo na, wawasakin mo na. At Holy Spirit na ang paghahariin. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Tingnan nyo, ang binabasa lang natin yan, your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi natin tinutuloy yung sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay, puyat, kain na walang pakundangan, kain ng kung ano-ano. Winawasak mo ang templo, hindi sa'yo yan. Hindi sa akin yan. Ang katawan ay iniingatan, kaya may pa-exercise, natutulog ng maaga, kaya nga may Shabbat. Kahit masarap ang sobrang tamis ng soft drinks, hindi mo laging pinapatulan dahil iniingatan mo ang katawan. Hindi lang sa mga inutos ng Panginoon na huwag kainin dahil kahit hindi niya inutos na huwag kang maging addict sa soft drinks, ikaw ang mag-control. Yan ang mga inumin na hindi natural. Bunga yan ng laboratorio. Marami tayong kinakain, hindi inani sa mga bukid, kundi ang kinakain natin, umiinom ka ng juice, Tatay Wally? Anong masama rito, Pastor? Mango juice. Instant juice. Basahin mo yung likod kung mango juice ba talaga yan. Ang daming mga nakalagay dyan na kahit ikaw at ako, hindi mo maintindihan. Ang tawag dyan, hindi yan mangga na inani. Yan ay prutas na pinaghalo-halo ng mga chemist. Amen ho ba, mga kapatid? Hello? Masarap yung hotdog, yung tosino. May YouTube. Gumawa ka ng sarili mo. Yung saletre? Ano nga yung, Tatay Wally? Saletre ba yun? Yung preservative niyan, yun ang pumapatay. Alam nyo ba ang kamatayan ng tao noon? Ang kamatayan ng tao noon, ano ang kamatayan man ng tao noon? Sobrang tanda. Ipagpalagay na lang natin, sa Japan, merong 117 years old bago siya namatay sa Japan. Yung huli po na matanda, 117 years old, Aboy. Ibig sabihin, Aboy, ang puso, ang atay, ang kidney, kaya niyang umabot ng 117 years na hindi nabubutas ang tiyan, na hindi nagkakaroon ng bato sa kidney, na hindi. Amen ba? Amen ba? Pero bakit ngayon, mga kapatid, merong sakit sa tiyan, merong sakit sa ganire? Dahil sa kinakain natin. Amen! Woo! Hallelujah! Madali lang yan, Pastor. Pagkain lang pala. Hindi. Part of holiness and obedience. Ang pag-iingat sa ating katawan, sa mga ipinapasok natin sa ating bibig, sa mga pinapanood natin sa cellphone, na baka mamaya, mga kapatid, wala ngang sexual contact, pero yung immorality. Mga palabas na pinapanood natin na laging may kaugnayan sa pagtataksil, sa pangangaliwa, bukod pa dun sa mga porn. Amen! Hallelujah! Gising! Dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong yun ay walang iba kundi, sino yung templo na yun? Kylie, sino? Ako. Ikaw. Tayo ang templong yun. Sabi ko nga kay Mami, minsan naglalakad kami, bakit ngayon ko lang natutunan to, itong Messianic faith na to. Dati walang halaga sa akin kung ano kinakain ko.
Dati walang halaga sa akin kung anong oras ako matulog. Samantalang malinaw yung talata. Old, new. Ras, old, new. New. Ibig sabihin, pag binasa muli ang Biblia, hindi lang yung pinagbabawal ni Aba ang hindi mo pwedeng kainin ngayon. Kahit yung mga pagkain na sugary, salty. Kahit yung mga pagkain. Amen ba? Yung mga pagkain, mga kapatid, yung mga chicheria, nakita nyo yun, masarap yun. Kung paminsan-minsan, pero kung yun ang buhay, delikado yan. Sinisira na natin ang templo ng Diyos. Ano uli ang spirito ng Messianic? Obedience. Amen. Okay, next slide. Ilan na lang, Nak? Ang sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, Kuya Jay, pasok. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal? Templo ng ano? Banal na spiritong nasa inyo. Same context. Banal na spirito na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos kung ganoon. Ang katawan ninyo ay hindi kanino? Hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay. Taas. Ang hapag, ang lamesa nyo ay altar ng Panginoon. Handugan nyo ang inyong Panginoon, ang ating Panginoon. Nakakainin ang ating mga anak ng mga pagkain na balang araw ay hindi nila tayo sisisihin. Hindi ka marunong magluto, nanay, mag-aral ka. Si mami, hindi siya magaling magluto. Magluto. Pero ini-encourage ko siya, mami, magluto ka. Pagtsatsagaan natin kung ano yan. Alam nyo ba na hindi na si pastor bumibili ng hotdog? Yan ang paborito namin. Si Nathan, laking hotdog. Hindi puro hotdog. Lalo na si GJ. Ito naman si Tito JJ. Dati, nung nag-aano na kami ng hotdog, pupunta dahil maraming hotdog sa bahay ni Tito JJ. Pero ewan ko ngayon, nag-hotdog po ba kayo? Magluto. Maricar, mag-aasawa ka na? Sanay kang magluto. Tama. Yun nga pala ang kurso mo. Wow, big. Amen! Mami Chris, ang dami mong gulay. Ang tanong, kumakain ba itong dalawa? Serin, magsalita ka. Kaya si pastor nagtatanim ng sama ng loob. Alokbate. Sorry, hindi Alokbate. So, doon kami pipitas ni mami. Kaso ngayon parang nasira. Nag-aalaga si pastor ng manok kasi naniniwala ko, minsan, darating ang panahon. Kaso sila, tsaka ako, hindi ko kayang kainin yung sarili kong alaga. Ang punto roon, mga kapatid, ay ito. Tatay Wally, yung mga pagkain ba na nabibili natin, inihandog yan sa Diyos-Diyosan? Malamang hindi. Malamang hindi. Pero sa implikasyon, inihandog na rin. Kaninong Diyos inihandog ang mga kinakain natin ngayon? Sa Diyos-Diyosan ng pera. May kitain lang mamimean kahit ang taong kakain ay mamatay. Hindi naman biglaan, unti-unti. Kumita lang ng pera. Amen? Sinong Diyos-Diyosan ang pinaglilingkuran yan? Pera. Alam nyo ba yung mga binibili natin ng mga kapatid na baka magulat tayo? Hindi naman gagawing longganisa yan. Di ba nung kumakain pa tayong longganisa? Hindi naman yan lolongganisahin kung yan ay sariwa. Yan yung mga hindi na nabili. Pag nilagyan mo maraming paminta, maraming asukal, maraming bawang, ang sarap na niyan.
Pwede ka maglongganisa, manok. Next, ano next? Nak, meron pa ba? Food and sexual immorality, these two areas. Listen, matatapos na si Pastor. Represent the ultimate challenges of human self-control. Sabihin nyo nga po, self-control. Hindi ba sa pagkain nasusubok ang self-control? Hindi ba sa sexual immorality nasusubok ang self-control? And self-control is a fruit of the Holy Spirit. Amen? Magandang araw po. Ang pagkain, mga kapatid, ang limit, ang pagkain, mga kapatid, ang limit, nililimitahan tayo kung alin lang ang pwede. Ayon sa ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Amen o ba? Kung may asawa tayo, yung asawa natin ang limit. Dahil may asawa ka na, huwag ka nang titingin sa iba. At kung dalaga ka pa, manalangin ka sa tamang panahon. Ganon din kung binata. Kaso nga lang, paano mo maiiwasan? Nagpa-puff up. Hello, magandang araw po. Appetites of the body, food and sex are the strongest. Listen, food and sex are the strongest physical drives of the human body. When uncontrolled, they lead straight to gluttony, idolatry, and sexual immorality. Ang sexual immorality, hindi kagad yan physical. Sabi ni Yeshua, mata pa lang. Amen ho ba? Amen! Baka dyan sa cellphone nyo, meron kayong mga nakasave na bold movie. Baka dyan sa mga laptop nyo, may mga nakasave na mga bold pictures. Buwan ng Elul, erase it. Baka wala ka nang tinarget sa buhay mo. Nasaan kaya yung murang eat all you can? Alam mo, Tatay Wally, makinig ka. Minsan sinyer ko yan, sabi ko doon sa kapatid, Tatay, baka tatay yung cellphone mo, tatay, 70 years old. Tatay, baka dyan sa cellphone mo may mga bold movies ka pa. Hindi siya umimik. Maya-maya binulungan ako, Pastor, binura ko na. Hindi nagbibiro. 70! Ibig sabihin, ang kasalanan ng sexual immoralidad wala sa edad. Hindi natin kailangan maging macho. Hindi natin kailangan magpapayat. Ang kailangan lang natin, pigilan ang sarili natin sa pagkain na walang habas. Hindi ho biro yan. Pag may bold movie dyan, pag hindi nyo binurayan, mga kapatid, messianic ka, that's contradiction. Hold dyan ang kaaway sa'yo. Nak, meron pa ba? Baka may mga ka-text ka dyan. Baka may mga app ka na pinasukan, mga updating apps. Burahin na yung mga apps na yan. Pakinggan natin ito. Last verse, Nak. Last verse. Tama. Oy, sobra. Madam Joy, saka. Sobra ako 1 minuto. Maaring may magsabi sa inyo, tingnan niyo po ito, maaring may magsabi sa inyo ng ganito, pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi
Maari namang sabihin ng iba, ang pagkain ay ginawa para sa tiyan. At ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit darating ang araw, pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa sexual na imoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos, at ang Diyos ang mag-iingat nito. Pinagsama na naman yung pagkain at sexual immorality. Pag hindi iningatan ng katawan, ang sabi ng Biblia, si Yeshua ay magagalit. May parusa. Ang sexual immorality, karumihan sa katawan. Ang pagkain na hindi pinapakain ng Panginoon ay karumihan sa katawan. Let your body, mga kapatid, glorify Yeshua HaMashiach. Tayo magsitayo lang.